Hayop kang lalaki ka. Anong silbi ng kayamanan mo kung asawa mo'y ginagapang ng gutom? Nakakahiya. Nakakasuka. Parang wala kang pakialam. Sa halip na salubungin ng halakhak at kasaganahan, amoy panis ang sumalubong kay Leandro Velasquez nang bigla siyang umuwi. Bitbit sana ang mamahaling regalo, akala niya'y magbibigay siya ng ligaya. Pero ang bumungad sa kanya, nakapanlulumong tagpo. Si Amara, ang babaeng pinakasalan niya, nakayukong kumakain ng malamig at panis na kanin. Napako si Leandro, hindi siya makapaniwala. Paano sa gitna ng kanyang marangyang yaman, nagdaranas ng gutom ang asawa niya? Ngunit, bago pa siya makapagsalita, isang anino ang sumulpot. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Mainit ang hapon nang dumating itim na sasakyan sa tapat ng lumang mansyon ng mga Velasquez. Tahimik ang paligid, tanging huni ng mga ibon at kaluskos ng mga dahon ang maririnig. Bumaba si Leandro Velasquez, nakaitim na coat, may dalang mamahaling maleta at kahon na balot ng gantong ribbon. Sa mukha niya bakas ang pananabik. Matagal na rin siyang hindi nakakauwi mula sa negosyo sa abroad. Ang tanging laman ng kanyang isipan ay sorpresa ang asawa niyang si Amara. Sa wakas, bulong niya habang pinupunasan ng pawis sa noo. Makikita ko na ulit siya. Sigurado matutuwa siya sa regalo ko. Binili niya ang isang mamahaling alahas mula sa Milan, bagay na inaasam niyang magpapakislap ngiti sa mukha ng asawa. Ngunit pagpasok pa lang niya sa malawak na sala ng mansyon, agad siyang natigilan. Walang handaan, walang masyadong pagtanggap. Ang halimuyak ng mga bulaklak na dati bumabalot sa kanilang tahanan, napalitan ng mabahong amoy. Amoy panis na kanin. Napakunot ang noo ni Leandro. Mabilis niyang sinundan ang amoy hanggang sa makarating sa kusina. At doon, parang tinamaan siya ng kidlat. Nakita niya si Amara, nakaupo sa sulok. Kumakain ng malamig at panis na kanin gamit ang kamay. Basa ng pawis ang kanyang buhok at nanginginig ang mga daliri habang nilulunok ang bawat subo. Para bang ilang araw na siyang walang matinong pagkain. Amara? Halos pabulong ang tinig ni Leandro. Anong ginagawa mo? Napalingon si Amara. Nagulat. Tumulong panis sa kanin mula sa kanyang kamay. Napahinto siya at mabilis na pinunasan ng bibig. Ngunit halata pa rin ang pamumutla ng kanyang mukha. Namutawi ang mga salitang puno ng hiya. Leandro, akala ko hindi ka pa uuwi. Parang gumuho ang mundo ni Leandro. Hindi niya maunawaan. Paano sa gitna ng kanyang yaman, nagugutom ang asawa niya? Hindi ba't iniwanan niya ito ng sapat na pera? May mga tauhan? May katiwala? Bakit ganitong itsura ng babaeng pinakamamahal niya? Lumapit siya, nanginginig ang tinig. Bakit hindi mo sinabi? Bakit ka nahihirapan ng ganito? Mayaman tayo, Amara. Dapat hindi mo nararanasan to. Ngunit bago pa makasagot si Amara, biglang bumukas ang pinto. Si Don Marcelo, ang matandang patriarka ng pamilya, pumasok kasama si Cassandra, ang kapatid ni Leandro. Kapwa malamig ang kanilang mga tingin at mabilis na umalingaw-ngaw ang mga salitang parang lason. Leandro, ani Don Marcelo na malamig at mapanlait. Kahit ipinanganak ka sa mansyon, ang babaeng yan, nanlilimahid pa rin sa kahirapan. Dudungisan niya lang ang pangalan natin. Sumingit si Cassandra, nakataas ang kilay na puno ng pang-uuyam ang ngiti. Kapatid, tingnan mo nga. Habang ikaw ay naglalakbay sa ibang bansa, ang asawa mo naman ay nagbabalot ng kahihiyan dito. Anong silbi ng kayamanan kung ganitong itsura ng pinakasalan mo? Namilog ang mga mata ni Leandro. Nanginginig ang kamao. Tumigil kayo, sigaw niya. Hindi niyo alam ang pinagdaraanan niya. Ngunit sa halip na tumahimik, lalong tumawa si Cassandra. Hindi siya bagay sa atin. Isa lang siyang hamak na babae.
At habang siya ang kasama mo, Leandro, mahihila ka lang niya pababa. Nanlumo si Amara. Halos hindi makatingin kay Leandro. Ang luha ay dumadaloy, bumabagsak sa plato ng panis na kanin. Nais siyang magpaliwanag. Nais siyang isatinig na hindi siya pabaya. Na may nangyaring habang wala si Leandro. Ngunit tila ba walang tinig na lumalabas. Tahimik na lumapit si Leandro. Inabot ang kamay ng asawa. Ngunit bago pa niya ito mahawakan, muling bumigkas si Don Marcelo. Mabigat at malamig. Pumili ka, Leandro. Asawa mong ito nakahihiyan ng pamilya o ang pangalan ng mga Velasquez? Natahimik ang lahat. Ang tanging maririnig ay ang malakas na kabog ng dibdib ni Leandro. Sa isang banda, ang babaeng mahal niya, sugatan at gutom. Sa kabila ang sariling pamilya naman niya ay puno ng yabang at kayamanan. Hindi alam ni Leandro kung alin ang mas masakit. Ang makita ang asawa niyang nagugutom o ang tunay na mukha ng kanyang sariling pamilya. Naiwan siyang nakatayo, hawak pa rin ang mamahaling kahon ng alahas. Ngunit sa harap ng panis na kanin, biglang nagmukhang walang halaga ang lahat ng ginto't yaman sa kanyang kamay. At doon ay simula ang apoy sa kanyang puso. Isang apoy na hindi lamang magliligtas kay Amara, kundi magbubunyag ng lahat ng lihim ng angka ng Velasquez. Tahimik na naglalaban ang mga tingin na Leandro, Amara at Don Marcelo. At Cassandra sa kusina. Nanginginig pa rin ang kamay ni Leandro habang pinagmamasan ang platong may bahid ng panis sa kanin. Ngunit bago pa muling makapagsalita, isang matinis na tunog ang umalingaw-ngaw mula sa labas. Bang! Napapitlag silang lahat. Nayanig ang mga salamin ng bintana at mabilis na nag-echo ang putok ng baril sa paligid ng mansyon. Diyos ko! Sigaw ni Cassandra, napayakap kay Don Marcelo. Agad namang tumakbo si Leandro palabas ng kusina. May nangyari sa hardin. Leandro, sandali lang! Pigil pa ni Amara. Hinawakan ng kanyang braso. Delikado, baka madamay ka. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Leandro. Sa bawat tibok ng kanyang puso, alam niyang kailangan niyang malaman kung sino ang biktima ng putok na iyon. Paglabas sila sa malawak na hardin, sinalubong sila ng dilim. Ang mga ilaw sa poste ay tila nagkukulang. Kumikislap-kislap at ang hangin ay may dalang kakaibang lamig. Sa gitna ng damuhan, may nakahandusay na katawan. Amara, halos hindi makagalaw si Leandro. May tao rito. Dahan-dahan silang lumapit. At sa liwanag ng buwan, nakita nilang duguan ang katawan ng isang binatang marungis, payat at halatang sanay sa hirap ng lansangan. Ang suot nitong maruming t-shirt ay punong-puno ng dugo. Mateo! Sigaw ni Amara. Napaluhod agad sa tabi ng binata. Nanginginig ang kanyang kamay habang hinahaplos ang mukha nito. Leandro, siyang tumulong sa akin habang wala ka. Siyang nag-abot ng pagkain nung wala akong makain. Siyang nagligtas sa akin nung muntik na ako masagasaan. Natigilan si Leandro, gulat na gulat. Hindi niya alam kung ano ang mas masakit. Ang makita ang batang ito na duguan o ang isipin na may ibang nag-aalaga at nagbigay kay Amara ng atensyon habang siya ay nasa ibang bansa. Mahinang kumilos si Mateo. Namigat ang kanyang mga mata, ngunit pinilit niyang abutin ang bulsa. Humugot siya ng isang papel na basa na ng dugo at inabot iyon kay Leandro. Ingatan mo. Ang sikreto. Mahinang bulong niya bago tuluyang mawala ng malay. Agad na kinabahan si Amara. Hinawakan niyang dibdib ng binata. Leandro, humihinga pa siya pero mahina. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Ngunit bago pa sila makagalaw, narinig nila ang tunog ng mga hakbang. Mula sa dilim lumitaw si Ramon, pinsan ni Leandro, nakangisi kasama ang 4 na gwardiya na armado ng baril. Aba-aba, ani Ramon, nakataas ang kilay habang nakasoksok ang kamay sa bulsa. Kapatid, hindi ko inaasahan ang pagbabalik mo. Ramon, mariing sagaw ni Leandro. Ano ginagawa mo rito? Ikaw bang may kagagawa nito? Ngumisi lamang si Ramon.
Tila ba aliw na aliw siya sa nakikitang eksena. Ikaw na mismo ang sumagot niyan. Sa pagbabalik mo, Leandro, oras na para makita mo kung ano talaga ang laro sa pamilya natin. Lumapit siya at tumingin ng diretso kay Amara. At ikaw, hanggang ngayon, ikaw pa rin ang sagabal. Kahit anong pilit mong magmukhang malinis, basura ka pa rin sa paningin ng angkan. Tumigil ka na, Ramon. Mariing sagot ni Leandro. Hindi mo siya pwedeng bastusin sa harap ko. Ngunit lalo lang lumapad ang ngiti ni Ramon. Abay, ipinagtatanggol mo pa talaga siya. Ganyan din ang tatay mo noon. Pinili ang isang babae kesa ang negosyo. At alam mo ba ang kapalit? Dugo at pagkawasak. Nanlumo si Amara. Nanginginig sa kaba. Sa kanyang isipan, malinaw ang babala ni Mateo. Ingatan mo ang sekreto. Ano ang laman ng dugong papel na iniabot niya? Ano ang tinatago ng pamilya Velasquez? Naglakad si Ramon papalapit sa kanila. Tinapik niya ang balikat ni Leandro. Mahina, ngunit may bigat ng pananakot. Kung matalino ka, iiwan mo na siya ngayon pa lang, bago pa mahuli ang lahat. Mariing pinigilan ni Leandro ang kanyang galit, ngunit tumitig siya ng diretso kay Ramon. Kung may laro ka, Ramon, hindi ako papayag na maging bahagi nito. Asawa ko si Amara at hindi ako aalis sa tabi niya. Natigilan ng mga gwardya, parang nagulat sa tapang ng tinura ni Leandro. Ngunit gumisil lang muli si Ramon sabay senya sa mga tauhan. Kung ganon, maghanda ka. Hindi pa ito ang huling gabi na makikita mong dugo sa damuhan. At saka siya tumalikod. Iniwan silang mag-asawa kasama si Mateo na halos wala ng malay. Napaluha si Amara. Niyakap ang katawan ng binata. Leandro, kailangan natin siyang dalhin sa ligtas na lugar. May alam siya. May hawak siyang sekreto na ikinatatakot ni Ramon. Hinawakan ni Leandro ang papel na puno ng dugo. Nang dahan-dahan niyang buksan ito, nakita niya ang isang kakaibang simbolo. Larawan ng 40 kotse na nakapila. Bawat isa ay may marka ng letrang V. Natigilan siya. Hindi alam ang ibig sabihin. Ngunit ramdam niya itong susi sa kasinungalingang bumabalot sa kanilang pamilya. Habang nakayuko siya, marahang hinaplos ni Amara ang kanyang balikat. Leandro, baka ito na simula ng lahat. Ang sekreto ng pamilya mo. At sa gabing iyon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan, nagsimula ang kaba at pangamba na magpapabago sa lahat ng takbo ng kanilang buhay. Sa gabing iyon, habang nakahandusay si Mateo sa isang lumang kama sa maliit na kwarto ng mansyon, hawak-hawak pa rin ni Leandro ang duguang papel. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang guhit. 40 mamahaling sports car na nakapila. Ang bawat isa ay may marka ng letrang V. Hindi ko maintindihan. Bulong niya habang pinapahid ang pawis sa noo. Anong kinalaman nito sa pamilya natin? Bakit isang batang kali lang may hawak ng ganitong bagay? Tahimik lamang si Amara sa gilid. Pinagmamasdan ng asawa. Halata sa kanyang mga mata na may alam siya. Ngunit pinili niyang manahimik. Ayaw niyang madagdagan pa ang bigat ng iniisip ni Leandro. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Ramon. Nakangisi na parang aliw na aliw sa nakikita. Kung talagang may malasakit ka dyan sa asawa mo, Leandro, aniya, dapat alam mo nang ibig sabihin ng 40 kotse na yan. Mariing tumingin si Leandro sa pinsan. Kung may alam ka, sabihin mo na. Huwag mo na akong paikot-ikutin pa. Ngunit tumawa lamang si Ramon, malutong at puno ng panunuya. Hindi pa oras. Hintayin mo muna ang tamang sandali. Pero tandaan mo, habang ikaw ay nagdududa, ako ang unti-unting nagiging haligi ng pamilya. Ramon, singhal ni Leandro, kung may kinalaman ka sa kalagayan ng batang ito at sa nangyayaring lahat ng ito, hindi ako mananahimik. Gumisi naman si Ramon, tsaka dahan-dahan lumapit kay Amara. At ikaw, bulong niya na may halong panilibak. Huwag mong akalaing ligtas ka.
Alam ko kung anong tinatago mo. Mabilis na tumayo si Leandro at hinila si Amara palayo. Huwag mo siyang gagalawin. Nagkibit balikat lang si Ramon bago lumabas ng silid. Ngunit naiwan sa hangin ang bigat ng kanyang mga salita. Mga salitang nagdulot ng matinding kaba kay Amara. Kinagabihan, tinawag sila ni Don Marcelo sa kanyang opisina. Malawak ang silid, puno ng antigong libro at mga larawan ng angka ng Velasquez. Nakaupo siya sa malaking upuan, nakasandal, malamig ang mga mata. Nandoon din si Cassandra, nakatayo sa gilid. Tila ba sabik na sabik sa magiging eksena. Leandro, malalim ang tinig ni Don Marcelo. Panahon na para pumili ka. Iwanan mo na ang babaeng yan. Hindi siya karapat-dapat. Dudungisan lang niya ang pangalan ng pamilya natin. Mariing tumutol sa Leandro. Hindi ko siya iiwan. Siya ang asawa ko. At kahit ano pang sabihin ninyo, siya pa rin ang pipiliin ko. Napahinto si Don Marcelo, tsaka dahan-dahan tumayo. Kung ganyan ang gusto mo, kalabanin mo ko. Pero tandaan mo, Leandro, ang pamilya ay hindi basta-bastang sinusugal sa ngalan ng pag-ibig. Sumabat si Cassandra, puno ng panunuya. Kapatid, tingnan mo nga yung itsura ng asawa mo. Gutom, payat at walang dignidad. Kung mananatili ka sa kanya, edi pareho kayong lulubog. Ngunit hindi natinag si Leandro. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Amara. Kung lulubog kami, sabay kaming lalaban. Hindi ko siya iiwan. Pagbalik nila sa kanilang silid, niyakap ni Amara si Leandro. Mahinang tinig ang bumulong sa kanyang tenga. Leandro, bakit mo ako pinipili kahit ganito ang tingin nila sa akin? Hinalikan niya sa noo ang asawa at mariing tumugon. Dahil ikaw ang puso ko, Amara. Hindi ako papayag na sirain tayo ng kahit sino, kahit ng pamilya ko. Napaluha si Amara, pero nananatili siyang tahimik tungkol sa alam niya sa 40 na kotse. Ramdam niya na hindi pa handa si Leandro sa katotohanan. Ngunit bago pa sila makatulog, may kumatok sa pinto. Isang gwardiya ang nagmamadali. Senyor Leandro, may masamang balita. Mabilis silang tumayo, kinakabahan. Ano nangyari? Tanong ni Leandro. Ang kumpanya ng Velasquez nilooban. Ninakaw ang ilang mahahalagang dokumento at pera at may nagsasabing may kinalaman daw si... Huminto ang gwardiya, tila natatakot ipagpatuloy. Si sino? Mariing tanong ni Leandro. Nag-atubili ang gwardiya, pero sa huli bumulong. Si Senyor Amara. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Leandro. Agad niyang tiningnan ng asawa. Namutla naman si Amara. Nanginginig. Tila ba alam niyang darating ganitong paratang. Hindi ako yun, Leandro. Mabilis siyang tugon. Wala akong kinalaman sa kahit ano. Mariing hinawakan ni Leandro ang kamay ng asawa. Hindi siya bumitaw. Naniniwala ako sa'yo at aalamin natin ang katotohanan. Habang lumalalim ang gabi, hawak pa rin niya dugo ang papel ng 40 kotse. At sa kanyang puso, nagsimula ang isang sumpa. Alamin ang misteryo sa likod ng mga sasakyang iyon at ilantad ang tunay na kasalanan ng kanyang pamilya. Umaga pa lamang ay nagkakagulo na sa loob ng mansyon ng mga Velasquez. Mabilis na kumalat ang balita na nilooban ng kumpanya. Mga dokumento at pera ang nawawala. At sa bawat bulungan ng mga tauhan, iisang pangalan ang lumilitaw, Amara. Sa malawak na sala, nagtitipon ang pamilya. Nakaupo si Don Marcelo sa malaking silya, habang si Cassandra naman ay naglalakad paikot, puno ng yabang at panunuya. Sa gilid, hawak ni Leandro ang kamay ng kanyang asawa. Pinipilit na pakalmahin ang nanginginig nitong katawan. Kitang-kita, sigaw ni Cassandra. Itinuro si Amara na para bang kriminal. Kapatid, ikaw mismo ang nagdala ng magnanakaw sa pamilya. Habang ikaw ay nasa abroad, siya ang nagkaroon ng akses sa lahat ng papeles sa tauhan. Sino pa ba ang may motibo? Napahagulgol si Amara.
Nanginginig ang tinig. Hindi ako yon. Leandro, maniwala ka sa akin. May naninira sa atin. May ibang tao na may pakana nito. Ngunit mariing pumutol si Don Marcelo. Tumindig siya, nakatingin ng malamig kay Amara. Wala nang kailangang ipaliwanag pa. Isang hampas lupa. Isang traidor. Yan ang pinili mong maging asawa, Leandro. Dahil sa kanya, nadudungisan ang pangalan ng Velasquez. Papa! Sigaw naman ni Leandro, puno ng puot ang tinig. Hindi mo pwedeng akusahan si Amara ng walang ebidensya. Asawa ko siya at alam kong hindi niya magagawa ito. Ngunit lalong nanginig ang ngisi ni Cassandra. Napakabulag mo, kapatid. Hindi lahat ng nakikita sa mata ng babae ay totoo. Minsan, ang pinakamalapit sa'yo, ang siyang mismong sisira sa'yo. Sa loob ng silid, ramdam ni Amara ang bigat ng bawat salitang ibinabato sa kanya. Ang mga tauhan ng mansyon nakatingin sa kanya na may halong pagdududa. Ang dating mundo niya na puno ng pag-asa, ngayon ay tila naging piita ng hiya at akusasyon. Mahigpit ang hawak ni Leandro sa kamay niya. Sa mga mata ng asawa, nakita ni Amara ang isang sinag ng pag-asa, isang kumpirmasyon na may naniniwala pa rin sa kanya. Amara, bulong ni Leandro. Nakikita ko ang katotohanan sa mata mo. Hindi ka traidor at hindi kita iiwan. Napaluha naman si Amara, niyakap ang asawa. Ngunit sa isip niya, malinaw ang isang bagay. Kailangan nilang alamin ang katotohanan bago sila tuluyang lamunin ng kasinungalingan. Kinagabihan, dinala ni Leandro si Amara sa isang lumang bodegang inilarawan sa kwento ni Mateo bago ito mawala ng malay. Matagal na raw nakatayo ang bodega, ngunit hindi pinapansin ng pamilya. Para bang may tinatagong sekreto. Tahimik silang pumasok, dala ang lampara at maliit na flashlight. Ang paligid ay amoy kalawang at lumang kahoy. May mga kahong natatakpan ng alikabok, mga gamit na tila iniwan at kinalimutan. Leandro, mahinang boses ni Amara, nanginginig habang humahakbang. Sigurado ka ba na tamang ginagawa natin? Paano kung totoo ang sinasabi nila? Tumigil sa Leandro. Tumingin sa kanya at hinaplos ang pisngi. Huwag kang magdududa sa sarili mo. Kilala kita, Amara. Mas kilala pa kita kesa sa kahit sino. Kaya kung may traidor man, hindi ikaw yan. Silang nagtatago ng katotohanan. Dumating sila sa dulo ng bodega, kung saan may isang luma at sirang mesa. Sa ibabaw nito ay may nakakalat ng mga papel at sa ilalim may nakatagong kahon. Binuksan nila ito at tumambad ang isang lumang mapa. Kupas na ang kulay at halos mabura na ang tinta. Mapa ito, bulong ni Leandro, pinunasan ng alikabok. Nakalagay dito ang mga guhit ng isang lugar. May bilog na pula na nakaturo sa isang bangin. Nakalagay ang pangalan, San Perdonio. Nagkatinginan silang dalawa. Ramdam nilang hindi ito ordinaryong mapa. San Perdonio? Ulit pa ni Amara, halos pabulong. Iyan ang lugar na binanggit ni Mateo. Baka doon nakatago ang sagot sa lahat ng ito. Naramdaman ni Leandro ang bigat ng misteryo. Ang mapa ay parang susi at ang bangin ng San Perdonio ang pinto. Kung totoo man na may kasinungalingan sa pamilya ko, doon natin malalaman. Mariin niyang sabi, at kahit sino pang humarang, hindi ko nahahayaang lamunin tayo ng kasinungalingan nila. Habang palabas sila ng bodega, biglang may narinig silang mga yabag. Mabilis sila nagtago sa likod ng mga kahon. 2 gwardiya ang pumasok, nag-uusap. Sabi ni Don Marcelo, bantayan daw to. Wika ng isa. May natatagong bagay dito na hindi dapat makita ng kahit sino. Pero ano ba yun? Tanong naman ng isa. Bakit gano'n na lang kaimportante? Hindi na narinig ang sagot dahil mabilis silang umalis. Ngunit sapat na iyon para kumpirmahin ang hinala ni Leandro at Amara. May tinatago ang pamilya. Pagbalik nila sa silid, mahigpit ang hawak ni Leandro sa mapa. Pinagbasa niya ulit ang mukha ni Amara. Bagamat pagod at sugatan, nandoon pa rin ang tapang.
Amara, mariing ang bulong. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ang katotohanan. At pinapangako ko, kahit buong mundo pa ang tumutol, hindi kita iiwan. Sa labas ng bintana, humahampas ang malakas na hangin, parang senyales ng paparating na unos. At sa kanilang mga puso, alam nila, ang lihim ng San Perdonio ang magbubukas ng lahat at kasinungalingan na bumabalot sa pamilya Velasquez. Mabilis ang tibok ng dibdib ni Amara habang tumatakbo siya sa masukal na bahagi ng San Perdonio. Humahampas ang hangin sa kanyang mukha at ang mga dahon ay tila kumakaway na parang babala. Sa bawat hakbang niya, ramdam niya ang pangamba, ngunit mas nangingibabaw ang tapang. Amara, bumalik ka. Sigaw ni Leandro mula sa likuran. Habol ang kanyang tinig. Delikado yan. Ngunit hindi siya nagpaawat. Sa dulo ng bangin may nakita siyang isang taong nakabitin. Pilit kumakapit sa isang lumang ugat ng puno. Ang kanyang mga mata ay duguan na at kitang-kita ang panginginig ng katawan. Diyos ko, bulong ni Amara. Kailangan ko siyang tulungan. Wala siyang iniisip na iba. Wala siyang hawak na lubid. Wala siyang armas. Wala siyang kahit na ano kundi ang sariling tapang at lakas ng loob. Yumuko siya at iniabot ang kanyang kamay. Hawakan mo ako! Huwag kang bibitaw! Humigpit ang kapit ng lalaki sa ugat. Ngunit halata ang panghihina. Hindi ko na kaya. Paos niyang wika. Hindi, kakayanin mo. Mariing sagot naman ni Amara. Halos maputol ang kanyang tinig sa lakas ng sigaw. Hawakan mo na! Ngayon na! Dumating si Leandro. Mabilis na hinawakan ng bewang ng asawa upang hindi ito mahulog. Amara, baka ikaw pang mahulog. Pero hindi tumigil sa Amara. Sa huling segundo, naramdaman niyang kumapit ang malamig at nanginginig na kamay ng lalaki. Dahan-dahan niyang hinila. Sabay hila rin ni Leandro hanggang sa pareho nilang maiangat ang katawan nito. Pagbagsak sa lupa, halos mawala ng malay ang lalaki. Hingal na hingal, nanginginig at duguan ang mukha. Pinilit niyang bumangon at nagsalita. Salamat. Mahina ngunit malinaw ang kanyang boses. Kung hindi dahil sa'yo, patay na ako ngayon. Nakatinginan si Leandro at Amara. Sino ka? Tanong ni Leandro na mariin ang tinig. I am Dr. Isandro Cruz. Sagot ng lalaki habang sinusubukang linisin ang dugo sa labi. Ako ang doktor na nagtago ng ilang sikreto. Mga sikreto na kayang pabagsakin ng pamilya Velasquez. Nabigla si Leandro. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti si Dr. Isandro, mapait at mahalong babala. Alam kong mabait kayong dalawa. Pero kapag nalaman nila na buhay pa ako, pati kayo, mamamatay. Kinilabutan si Amara. Napahawak siya sa braso ni Leandro. Leandro, totoo ba ang sinasabi niya? Naguguluhan na sabi ni Leandro. Sa kanyang isipan, umaalingaw-ngaw ang mga tanong. Anong koneksyon ng doktor na ito sa pamilya niya? Ano ang tinatagong lihim? Ngunit bago pa siya makapagtanong ulit, biglang may kalabog sa paligid. May mga yabag, mga tinig na papalapit. Hanapin niyo sila! Sigaw ng isang lalaking mula sa dilim. Mabilis na napatingin si Leandro sa paligid. Sa kabilang bahagi ng kagubatan, lumitaw ang mga anino. Armadong mga tauhan, may baril at nakaitim na uniforme. Mga tao ni Ramon! Bulala si Amara. Halos mawala ng boses sa takot. Hinila agad ni Leandro ang asawa at si Dr. Isandro. Kailangan nating tumakbo. Ngayon na. Habang tumatakbo, narinig nila ang putok ng baril. Tumatalbog ang mga bala sa mga bato at nagkakalat ng mga dahon sa paligid. Dito! Sigaw ni Leandro. Itinulak ang dalawa papunta sa makitid na lagusan ng mga tao. Nagmadali silang pumasok, hingal na hingal. Sa loob ng lagusan, madilim at malamig. Ang echo ang kanilang pahinga ay parang may musika ng takot.
Napahinga sandali si Dr. Isandro, hawak naman ang sugat sa braso. Hindi na ako tatagal, pero kailangan kong sabihin sa inyo. Ang 40 ko, kotse ko. Alam mo rin? Mabilis sa tugon ni Leandro. Nagulat. Tumango si Dr. Isandro. Bagamat nanghihina. Oo, ang 40 kotse ay hindi ordinaryong larawan. Bawat isa ay simbolo ng operasyon ng pamilya Velasquez. Smuggling, armas, droga at politika. Lahat ng kasamaan nakatago roon. At ako ang isa sa mga doktor na pinipilit nilang sumali. Pero tumanggi ako. Kaya nila ako gustong patayin. Nanlamig si Amara. Hindi akalain na ang lahat ng sakit at gutom na naranasan niya ay bahagi lang ng mas malaking lihim. Kung ganon, mariing wika ni Leandro. Kailangan nating malaman ang buong katotohanan at kailangan nating tapusin ang kasamaan nila. Bago pa makasagot si Dr. Isandro, muling narinig ang putok ng barel. Mas malapit na. Nandito sila. Hulihin ninyo. Hinila ni Leandro ang asawa at ang doktor. Pinilit na lumabas sa kabilang dulo ng lagusan. Ngunit paglabas sila, nakaharap na sila sa 3 armadong tauhan. Nakatakas kayo, ha? Ani ng isa. Sabay tutok ng barel. Ngayon, dito na nagtatapos ang laban ninyo. Humigpit ang hawak ni Leandro kay Amara. Tatakbo ka sa kabilang banda, Amara. Ako nang bahala. Hindi, Leandro. Sigaw ng babae. Nangilid ang luha. Hindi kita iiwan. Ngunit bago pa makaputok ang mga tauhan, may malakas na tunog mula sa itaas ang bangin. Para bang may gumulong na bato. Nagulat siya at nagkaroon ng pagkakataon sina Leandro at Amara na makakatakbo palayo kasama si Dr. Isandro. Habang patuloy silang tumatakas, mariing tumingin si Dr. Isandro kay Leandro. Tingnan mo, Leandro. Hindi pa ito simula. Pero kapag nalaman nila na pinoprotektahan niyo ako, siguradong target na rin kayo. Ang pamilya Velasquez hindi nagpapatawad. Napalunok si Leandro. Hinigpitan ang hawak kay Amara. Sa loob-loob niya, alam niyang wala nang atrasan. Malakas ang putok ng baril nang umalingaw-ngaw sa kagubatan ng San Perdonio. Tumatalbog ang mga bala sa mga bato. At ang dilim ng paligid ay biglang naliwanagan ng apoy mula sa sumabog na gasera. Leandro, bilisan mo! Sigaw ni Amara. Habol ang hininga habang hawak-hawak ang kamay ng asawa. Tito, sumunod kayo sa akin. Utos si Dr. Isandro. Pilit na inaangat ang sarili kahit sugatan pa ang kanyang braso. Nagkakagulo ang lahat. Ang mga tauhan ni Ramon ay patuloy na humahabol. Ang kanilang mga flashlights ay kumikislap. Ang bawat sulok ng gubat, ang mga yapag ng kanilang bota ay malakas na umaalingaw-ngaw, halatang papalapit ang papalapit. Muli na namang pumutok ang barel. Isang balang dumaan malapit sa ulo ni Amara. Dahilan para siya mapasigaw. Leandro! Agad siyang niyakap ni Leandro at tinulak papunta sa likod ng isang malaking puno. Walang mangyayari sa'yo, Amara. Hindi ko hahayaang madamay ka. Ngunit wala na silang oras. Dumadagundong na ang mga yapak. Sa gitna ng kaguluhan, may napansin si Dr. Isandro. Isang maliit na lagusan sa ilalim ng malaking bato. Dito tayo! Sigaw niya sabay tulak sa mabigat na bato. Bumukas ang lagusan. Nagpakita ang makipot na daan pababa. Mabilis, bago pa nila tayo maabutan. Walang pag-aalinlangan, hinila ni Leandro si Amara papasok. Ang lagusan ay makipot at madilim, ngunit sapat upang sila'y makaligtas. Pagpasok nila, agad ding sumunod si Dr. Isandro at tinulak ulit ang bato para isara. Sa loob ng lagusan, malamig at amoy kalawang. Ang mga dingding ay gawa sa lumang bato at sa bawat hakbang nila ay may tunog ng pagpatak sa basang lupa. Diyos ko! Bulong ni Amara at nanginginig habang nakasandal sa balikat ni Leandro. Saan tayo dinala nito? Muling nagsalita si Dr. Isandro. Humihingal ngunit may kumpiyansa. Ito ang isa sa mga tagong daan na itinayo ng pamilya Velasquez.
Hindi ito alam ng lahat. Ginamit nila ito bilang ambakan na taguan. Habang naglalakad sila, unti-unting lumalawak ang lagusan hanggang sa makarating sila sa isang malaking silid. Doon natigilan silang tatlo. Nakatambad sa kanila ang mga kahon, puno ng mga dokumento, baril at bungkos ng pera. Ang ilan ay nakabukas at kitang-kita ang mga sulat kamay na pangalan ng mga politiko, negosyante at mga banyagang kumpanya. Nanginginig ang tinig ni Leandro. Ano to? Ano ginagawa ng lahat ng to dito? Lumapit si Dr. Isandro sa isang kahon at binuksan palalo. Tumambad ang isang lumang ledger, puno ng mga numero at pangalan. Ito, Ania, ang itinagong yaman ng pamilya mo. Mga transaksyon, mga armas, at mga lihim na hindi kailanman dapat lumabas. At ang 40 kotse, hindi lang mga sasakyan. Bawat isa ay kumakatawan sa isang misyon. Mga operasyon ng kasamaan ng angka ninyo. Halos mabatawan ni Leandro ang lampara sa narinig. Hindi. Hindi totoo yan. Hindi pwedeng totoo. Ngunit sumabat si Amara, nakatitig sa mga barel at papel. Leandro, kaya ba nila ako gustong sirain? Dahil natatakot silang malaman ko ito? Tumango si Dr. Isandro. Oo. Alam nilang kapag napasa kamay mo ang lahat ng ebidensyang ito, tuluyan silang babagsak. At hindi nila hahayaang mangyari yon. Habang nag-uusap sila, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa itaas ng lagusan. Parang may mga taong nagtatanggal ng bato. Natunto nila tayo. Sigaw ni Leandro. Mabilis sa kinuha ni Dr. Isandro ang ilang baril mula sa kahon at inaabot iyon kay Leandro. Kailangan nating lumaban kung kinakailangan. Ngunit bago pa man sila makapaghanda, narinig nila ang isang tinig mula sa ibabaw. Malamig, malupit, pamilyar. Simula na ng laro. Si Ramon. Nakatayo siya sa ibabaw ng bangin. Nakangisi habang pinagmamasa ng kanyang mga tauhan na unti-unting sumisira sa takip ng lagusan. Leandro, malakas ang kanyang tinig. Ngayong bumalik ka, oras na para malaman mo ang tunay na halaga ng pangalan ng Velasquez. Kung pipiliin mo ang asawa mong hampas lupa, makakalaban mo ko. At kapag kalaban mo ko, hindi ka mananalo. Maring hinigpitan ni Leandro ang hawak kay Amara. Sa kabila ng takot, ramdam niya ang nag-aapoy na determinasyon. Ramon! Sigaw niya pabalik. Kung laro ang gusto mo, handa akong lumaban. Habang bumabagsak ang mga bato at unti-unting nabubuksan ang lagusan, alam nila Leandro, Amara at Dr. Isandro na wala ng atrasan. Sa dilim ng tagong silid, nakahanda silang humarap sa pinakamalaking laban ng kanilang buhay. Isang laban na magbubunyag ng lahat ng kasalanan ng pamilya Velasquez at mag-uunay sa misteryo ng 40 kotse. Malakas ang dagundong ng mga bato nang bumigay ang bahagi ng lagusan, kasabay ng putok ng barel mula sa mga tauhan ni Ramon. Isang malakas na pagsabog ang nagpagiba sa pader ng bato. Nagkagulo ang lahat. Naglaho sa makapal na alikabok ang mga ilaw ng lampara. Amara! Sigaw ni Leandro, paulit-ulit habang nagtatatakbo sa loob ng madilim na lagusan. Amara, nasan ka? Ngunit walang tugon. Tanging ugong ng gumuguhong bato at alikabok ang sagot sa kanyang mga hiyaw. Isang malakas na peraso ng bato ang bumagsak sa pagitan nila ni Amara. Dahilan para tuluyang magkahiwalay ang mag-asawa. Napaatras si Leandro. Halos madurog ang kanyang balikat sa bigat ng nahulog na tipak. Leandro! Sigaw ni Amara bago siya tuluyang lamunin ng guho. Hindi, Amara. Halos mabaliw sa sigaw si Leandro. Pinipilit na tanggalin ang mga bato gamit ang kanyang mga kamay. Nanginginig siya sa galit at takot. Sugatan ng mga palad, pero hindi siya tumitigil. Ngunit hinila siya ni Dr. Isandro mula sa likod. Leandro, tama na. Hindi mo siya maililigtas kung pareho tayong madadamay dito. Kung babalik ka, pareho tayong mamamatay.
Hindi ko siya iiwan. Umiiyak na sigaw na Leandro. Halos mawalan ng boses. Asawa ko siya. Mahigpit ang hawak ni Dr. Isandro sa kanyang balikat. Makinig ka sa akin. Magtiwala ka. Buhay pa siya. Pero kung patuloy mong ipipilit, lahat tayo mamamatay. Kailangan muna nating makalabas dito. Magiging walang saysay ang sakripisyo niya kung dito ka rin mawawala. Napaatras si Leandro. Nanginginig ang dibdib. Ramdam niya ang bigat ng bawat salita ng Dr. Isandro. Ngunit, mas matindi ang sakit sa kanyang puso. Sa huli, pinilit siyang hatakin ng doktor palabas ng lagusan. Habang patuloy siyang sumisigaw ng pangalan ng asawa. Samantala, sa malawak na mansyon ng Velasquez, nagtipon-tipon ang pamilya sa dining hall. Nasa mesa si Don Marcelo. Nakangisi habang hawak ang kanyang baso ng alak. Sa tabi niya, nakapamewang si Cassandra. Puno ng yabang at kasiyahan. Sa wakas. Ani Cassandra na tumatawa ng malutong. Mawawala na rin ang sagabal na yon. Wala nang Amara na magpapababa sa pangalan natin. Tumango naman si Don Marcelo. Malamig ang mga mata. Iyan ang kabayaran sa lahat ng kahihiyang dinala niya sa pamilya natin. Ngayong malaya na si Leandro, ibabalik ko na siya sa negosyo kung saan siya nararapat. Nagpalakpakan ng ilang tauhan, parang nagdiriwang ng tagumpay. Ngunit sa likod ng kasiyahan nila, may dumadaloy na isang mas madilim na balak. Ang tuluyang pagkontrol sa lahat ng ari-arian at pangalan ng mga Velasquez. Ngunit sa ilalim ng guho, unti-unting gumagalaw si Amara. Mabigat ang kanyang dibdib. Hirap huminga dahil sa mga alikabok at pera-perasong bato na nakapatong sa kanyang katawan. Leandro, mahinang bulong niya kapalit na kinakalma ang sarili. Buhay pa ako. Dahan-dahan niyang inalis ang ilang tipak ng bato sa kanyang katawan. Sugatan ang kanyang braso at noo. Sa kabila ng sakit, pinilit niyang gumapang palayo sa pagkakabaon. Sa kanyang pagapang, napansin niya ang isang lumang kahon na nadurog ng guho. Binuksan niya ito, tumambad ang mga lumang papel at isang sulat na nakatiklop. Nanginginig ang kanyang kamay nang buksan ito. Sa loob nakasulat ang mga katagang nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang tunay na Velasquez ay hindi ang mayaman, kundi ang itinapon. Napatulala si Amara. Nakakunot ang noo. Anong ibig sabihin ito? Bulong niya. Itinapon? May nawawalang tagapagmana. Habang pinagmamasdan niya ang sulat, ramdam niya ang kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Hindi lang siya basta nasangkot sa gulo ng pamilya Velasquez. May mas malalim pang sikreto na nakatali sa kanilang lahat. Sa kabilang dako, hindi naman mapakali si Leandro. Nasa labas sila ng lagusan. Nanginginig pa rin at pawis na pawis. Hawak niya ang kanyang ulo. Halos mabaliw siya sa kakaisip. Si Amara, hindi ko siya nailigtas. Bulong niya at nangingilid ang luha. Hinawakan siya ni Dr. Isandro sa balikat. Leandro, kailangan mong lumakas. Kung gusto mong makita ulit ang asawa mo, kailangan mong tapusin ang laban na ito. Hanapin natin ang katotohanan. Doon mo lang siya tunay na maililigtas. Ngunit sa puso ni Leandro, tanging iisang bagay lang ang sigurado. Hindi siya titigil hanggat hindi niya muling nayayakap si Amara. At sa ilalim ng mga bato, nakaupo si Amara. Hawak-hawak ang misteryosong sulat. Bagamat sugatan at nag-iisa, isang bagong apoy ang sumiklab sa kanyang loob. Kung itinapon ng tunay na Velasquez, bulong niya sa sarili. Babaliktad ang lahat ng kanilang plano. Hindi pa niya alam kung sino o ano ang tinutukoy ng sulat. Pero malinaw sa kanya. Ito ang magiging susi para baguhin ang kanilang kapalaran. At sa dilim ng pagkakabaon, sa kabila ng sakit at takot, dahan-dahan siyang umiti. Dahil alam niyang buhay pa siya at hindi siya basta susuko. Madilim pa rin sa ilalim ng guho. Humahaplos ang malamig na hangin sa balat ni Amara habang pinipilit niyang igalaw ang kanyang sugatang katawan. Mahigpit pa rin ang hawak niya sa lumang sulat.
Ang tunay na Velasquez ay hindi ang mayaman, kundi ang itinapon. Habang sinusubukan niyang maghanap ng daan palabas, bigla siya nakarinig ng mga yabag. Banayad ngunit matatag. Dahan-dahan siyang lumingon. Isang babae ang bumungad. Matangkad, nakasuot ng itim na leather jacket. Ang mga mata nito ay matalim, parang tumatagos sa kanyang kaluluwa. Ang buhok ay mahaba, dumadampi sa balikat, at ang ngiti ay may halong panlilibak. Kung gusto mong mabuhay, malamig na sabi ng babae, sumama ka sa akin. Napatigil si Amara, humigpit ang hawak sa sulat. Sino ka? At paano mo ako natagpuan dito? Lumapit ang babae. Naglakad na parang pagmamayari niyang paligid. Ako si Selena. At oo, ako ang lihim na kasintahan ni Ramon. Saglit siyang ngumiti na puno ng yabang. Pero hindi ibig sabihin nun, nakakampi niya ako. Napalunok si Amara, litong-lito. Kung totoo yan, bakit mo ako tinutulungan? Dahil mas malaki ang kalaban natin kaysa kay Ramon. Sagot ni Selena. Malalim ang tinig. At dahil alam ko ang sekreto ng pamilya mo. Walang nagawa si Amara kundi ang sumama. Habang naglalakad sila sa makitid na lagusan, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang tuhod. Hindi dahil sa sugat, kundi dahil sa bigat ng mga revelasyong maaaring ibunyag ng babaeng ito. Habang naglalakad, nagsimula ang kwento ni Selena. Siguro nagtataka ka kung bakit may larawan ng 40 kotse sa papel na hawak mo. Panimula niya. Iyon ang simbolo ng lahat ng operasyong kriminal ng pamilya Velasquez. Hindi yun basta koleksyon ng sasakyan. Bawat isa ay kumakatawan sa isang misyon. 40 misyon na itinago sa loob ng maraming taon. Natigilan si Amara. Nanlaki ang mga mata nito. Ano? Anong klaseng misyon? Isang mapait na ngiti ang lumabas sa labi ni Selena. Smuggling, money laundering, armas, droga, kidnapping, blackmail. Lahat ng klase ng kasamaan na pwedeng isipin ng tao. At ang bawat kotse, may pangalan ng taong responsable. Ang pamilya mo, silang may pakana ng lahat ng ito. Parang binagsakan ng napakalaking bato ang dibdib ni Amara. Hindi pwedeng totoo. Pamilya ni Leandro, ganito kalalim ang kasalanan nila. Mas malalim pa kaysa sa iniisip mo, tugon ni Selena. At huwag mong akalain na ligtas ka. Ikaw ang napiling sakripisyo para manatiling malinis ang pangalan nila. Napahinto si Amara. Sakripisyo? Anong ibig mo sabihin? Tumingin ng diretso si Selena. Malamig ang tingin. Ginagamit ka nila bilang panakipbutas. Kapag sumabog ang isa sa mga lihim nila, ikaw ang ituturo. Para mailigtas ang pangalan ng pamilya. Samantala sa mansyon ng mga Velasquez naman, ilang laban ang inaharap ni Leandro. Nasa harap niya si Don Marcelo at Cassandra sa maluwag na opisina. Sa mesa nakalatag ang ilang dokumento, mga papeles ng negosyo, mga kontrata at larawan ng ilang ari-arian. Leandro, wika ni Don Marcelo na malamig at mariin. Panahon na para pumili ka. Yaman o asawa? Isa lang maaari mong hawakan. Mariing tumutol si Leandro. Hindi ko siya iiwan. Hindi. Kung pipiliin mo man ang asawa mo hampas lupa, singit ni Cassandra na may halong panunuya. Then kalimutan mo na ang negosyo. Kalimutan mo ang pangalan ng Velasquez. Wala ka ng parte rito. Tumindig si Leandro, pinanindigan ang kanyang desisyon. Kung ganyan ang presyo ng pagmamahal ko kay Amara, handa ako mawala ang lahat. Ang mahalaga kasama ko siya. Natigilan si Don Marcelo. Nanlaki ang mga mata niya sa galit. Isa kang hangal, Leandro. Hindi mo alam kung anong panganib ang pinapasok mo. Ngunit mariin ang sagot ni Leandro.
Masangalang taong sumusunod sa kasamaan. Alang-alang sa yaman. Balik kay Amara. Patuloy silang naglalakad ni Selena hanggang makarating sa isang lihim na silid na puno ng lumang kahon at mga lumang litrato. Tingnan mo, sabi ni Selena sabay abot ng isang litrato. Ito ang unang kotse sa listahan. El Tigre. Simbolo ito ng unang operasyon nila sa smuggling ng armas. Kinuha ni Amara ang litrato. Nanginginig ang kamay. Nakita niya ang mukha ni Don Marcelo at iba pang matatandang miyembro ng pamilya. Nakangiti habang nakasandal sa mamahaling sports car. Hindi lang ito ang negosyo, Amara. Dagdag pa ni Selena, ito ay imperyo ng kasamaan. At ikaw ang nasa gitna ng lahat ng plano nila. Tahimik si Amara. Pinagmamasa ng litrato at hawak pa rin ang lumang sulat. Sa kanyang isip, nagdudugtong ang lahat. Ang panis na kanin, si Mateo. Ang 40 kotse. Ang pagtataksil ni Ramon. Napaluha siya. Ngunit kasabay nito ay sumibol ang tapang. Kung totoo nga ang lahat ng ito, kailangan kong malaman ang buong katotohanan. At kailangan kong ipaglaban si Leandro. Ngumiti si Selena, bahagyang may paggalang sa tinura ni Amara. Kung ganon, pareho tayo ng laban. At sa dilim ng kanilang paglalakbay, dalawa silang babae, magkaibang mundo, magkaibang dahilan. Ngunit iisa ang layunin. Ilantad ang lihim ng pamilyang Velasquez at wasakin ang kapangyarihang bumabalot dito. Maagang nagising si Leandro sa ingay ng mga sasakyan at yabag ng mga taong nasa mansyon. Pagbaba niya sa hagdan, sinalubong siya ng nakakabinging sigawan. Pulis. Nasa gitna ng sala si Amara, nakaposas, habang 2 pulis ang mahigpit na nakahawak sa kanyang braso. Halos madapa siya sa lakas ng pagtulak. Anong ibig sabihin nito? Sigaw ni Leandro. Halos mabasag ang boses sa galit. Bakit niyo hinuhuli ang asawa ko? Tumindig si Don Marcelo. Malamig ang tinig. Kita mo na, Leandro? Kriminal ang pinakasalan mo. Siya ang may kagagawa ng pagnanakaw sa kumpanya. Siya ang traidor. Hindi totoo yan. Sigaw ni Amara. Nanginginig ang tinig. May naninira sa atin, Leandro. Maniwala ka sa akin. Ngunit bago pa siya makapagsalita, muling itinulak ng pulis si Amara para itulak sa harapan ng lahat. Nagsimulang magbulungan ng mga tauhan ng mansyon. Akala ko ba inosente siya? Siguro nga, pera lang ang habol. Sa simula pa lang hindi na siya bagay kay Senyor Leandro. Napakagatlabi si Leandro. Nag-aapoy ang mata. Itigil niyo yan. Hindi siya kriminal. Ngunit sa gitna ng lahat ng gulo, isang bagay ang nakatawag ng pansin ni Leandro. Kahit nakaposas, nakangiti si Amara. Iningiti ng takot, kundi ngiti ng tiwala. Habang dumadaan siya sa tabi ni Leandro, marahang inilapit ni Amara ang kanyang mga kamay. At sa isang iglap, palihim niyang isinilid sa palad ni Leandro ang isang maliit na papel. Walang nakapansin nun, maliban kay Leandro. Namilog ang mga mata ni Leandro. Agad niyang ikinuble ang papel sa bulsa ng kanyang coat. Nang sumilip siya, nakita niya ang nakasulat na mga numero at letra, mga coordinates. Leandro, bulong ni Amara, bago siya tuluyang hatakan ng pulis. Huwag kang bibitaw. Sundan mo to. Amara, sigaw ni Leandro na nanginginig ang boses. Hindi kita iiwan. Hindi. Ngunit bago pa siya makalapit, hinarang siya ni Cassandra. Nakangisi at puno ng panlilibak. Huwag kang tanga, kapatid. Malamig na sabi nito. Habang buhay ang babaeng yan, hindi ka magiging tunay na Velasquez. Siya ang dahilan kung bakit lumulubog ang pangalan natin. Mariing tumindig si Leandro sa kapatid. Kung ang pagiging Velasquez ay nangangahulog ang tatalikuran ko ang asawa ko, mas pipiliin kong hindi maging isa sa inyo. Nagitngit si Cassandra. Halos mapunit ang kanyang labi sa galit. Isusumpa mo ang desisyon mong yan, Leandro. Isusumpa mo.
Habang hinihila palabas ng mansyon si Amara, patuloy siyang pinag-usapan ng mga tao. Ngunit sa kabila ng panlalait, nakatingin lang siya kay Leandro. Hindi siya nagsalita. Hindi siya nagpaliwanag. Sa isang ngiti at sa papel na iniabot niya, malinaw ang mensahe. May mas malaking sikreto kaysa sa paratang na ito. Nang maisakay na siya sa sasakyan ng mga pulis, mabilis na sumugod si Leandro sa kanyang silid. Agad niyang inilabas ang papel at muling binasa ang coordinates. 1435 North, 121 3 East. Nag-isip siya. Coordinates ito na isang lugar. Pero saan? Ano nakatago doon? Sa kabilang banda, sa loob ng sasakyan, mahigpit ang pagkakaposes ni Amara. Ngunit imbes sa panghinaan ng loob, isang kakaibang tapang bumabalot sa kanya. Kung aabot kay Leandro ang coordinates na yon, bulong niya sa sarili. Unti-unti nang mabubunyag ang katotohanan. Samantala, sa pribadong opisina ni Don Marcelo, nakaupo siya kasama si Cassandra. Pareho silang may alak sa kamay at may kani-kanilang mga mukha na puno ng kasiyahan. Wala nang babae. Ani Cassandra na nakangisi. Sa wakas, malaya na si Leandro. Ibabalik na natin siya sa negosyo. Ngumiti si Don Marcelo, malamig at puno ng kumpiyansa. Hindi pa tapos ang laban, pero sigurado ako masisira ng tiwala ni Leandro sa babaeng yon. Ngunit hindi alam ni Don Marcelo na sa kabilang bahagi ng mansyon, hawak na ni Leandro ang susi na magbubunyag ng lahat. Ang maliit na papel na binigay ni Amara, mahigpit niyang isinilid ito sa kanyang bulsa. Huwag ka mag-aalala, Amara. Kahit saan ka nila dalhin, hahanapin kita. At tutuparin ko ang iniwan mong palatandaan. Sa gabing iyon, magkaibang laban ang pinasok ni Leandro at Amara. Si Amara, nakakulong at tinitiis ang sakit ng paratang, ngunit nananatiling matatag. Si Leandro, hawak ang coordinates, handang tuklasin ang sikreto na magpapabagsak sa pamilyang akala niya'y sandigan. At sa dilim ng kanilang magkaibang mundo, sabay silang nagdarasal ng iisa. Hanggang dulo, hindi kita bibitawan. Hawak-hawak pa rin ni Leandro ang maliit na papel na ibinigay ni Amara. Hindi niya ito binitawan kahit saglit. Gamit ang coordinates na nakasulat, kasama niya si Dr. Isandro na siyang nagbigay ng direksyon papunta sa isang matandang gusali. Ang Velasquez Memorial Hospital. Dating pinagmamalaking pag-aari ng pamilya, ngayon ay abandonado na. Ang pintura ay kupas, ang bintana ay basag, at ang paligid ay nababalot ng damot kalawang. Ngunit para kay Leandro, hindi ito basta lumang ospital. Dito nakatago ang isa pang bahagi ng sekreto ng kanilang pamilya. Sigurado ka ba dito? Tanong ni Leandro. Nanlisik ang mga mata habang nakatingin sa sirang gusali. Tumango si Dr. Isandro. Bahagyang hinila ang kanyang sugatang braso. Oo, dito itinago ng pamilya mo mga bagay na hindi pwedeng lumabas. Handa ka na ba sa makikita mo? Humigpit ang hawak ni Leandro sa lampara at tumango. Kahit anong katotohanan, haharapin ko. Pagpasok nila, bumungad ang malamig na simoy ng hangin na galing sa loob. Ang sahig ay puno ng kalat, mga sirang gamit, medikal, kalawangin ng mga stretcher at mga lumang karatula na nakasabit pa. ICU, pediatrics, morgue. Habang naglalakad sila, biglang huminto si Dr. Isandro sa tapat ng isang lumang elevator. Dito. Iniangat niya ang isang bakal sa takip sa gilid. Doon ay may nakatagong hagdan pababa. Habang bumababa sila, mas lumalakas ang kaba sa dibdib ni Leandro. Ang bawat hakbang ay may tunog ng kalawang at lagitik, parang babala na wag nang magpatuloy. Pagdating nila sa ilalim, isang malawak na silid ang bumungad. Sa gitna nakahilera ang kabaong. Marami, halos 30. Napaatras si Leandro, halos mabitawan ang lampara. Ano to? Mga bangkay? Lumapit si Dr. Isandro sa isang kabaong at dahan-dahang binuksan ng takip. Ngunit imbes na makita ang malamig na katawan ng tao,
tumambad ang liwanag ng gintong kumikislap. Gold bars. Nagulat si Leandro. Halos hindi siya makapaniwala. Ginto? Bakit dito nakatago? Hindi lang ginto. Sagot na Dr. Isandro at binuksan pa niya ang isa pang kabaong. Doon naman nakaipit ang mga makakapal na folder at envelope na puno ng mga papeles. Nang silipin nila ay mga kontrata, mga listahan ng offshore accounts, mga pangalan ng politiko at negosyanteng binayaran. Mga ebidensya ng money laundering. Dagdag pa ni Isandro. Ito ang kayamanang ipinaglalaban ng pamilya mo. Kaya nila pinapapatay ang mga taong katulad ko. Dahil hawak kong ilang bahagi ng sekreto. Nanlumo si Leandro. Halos sumabog ang kanyang utak sa bigat ng lahat. Ibig sabihin, lahat ng yaman ng Velasquez galing sa kasamaan? Tumango si Dr. Isandro. At ang 40 kotse na yun, bawat isa ay konektado sa isang operasyon. Kapag nalaman ng bayan ang lahat ng ito, tapos na ang pamilya mo. Ngunit bago pa sila makapag-isip ng susunod na hakbang, biglang bumukas ang pinto sa dulo ng basement. Eto pala kayo! Nakatayo si Ramon, nakangisi, kasama ang 6 na tauhan na armado ng baril. Hindi ka talaga marunong sumunod, Leandro. Aniya na may halong panunuyang tinig. Anong pakiramdam, ha? Na malaman na ang pinagmamalaking pangalan ng pamilya mo, isa palang imperyo ng kasalanan? Itinutok ng mga tauhan ng baril kina Leandro at Isandro. Dalhin sila, utos si Ramon. Agad na nagtago si Leandro sa likod ng isang kabaong. Hinila si Isandro. Pumutok ang mga baril. Tumilapon ang mga papel at gold bars mula sa mga kabaong. Kumalat sa sahig. Sumilip si Leandro at bumawi ng putok gamit ang baril na kinuha mula sa lagusan. 2 sa tauhan ni Ramon ang natumba, ngunit mabilis silang nakapagtago. Leandro! Sigaw naman ni Amara sa kanyang isipan. Parang naririnig niya ang boses ng asawa. Lumaban ka! Ngunit sa gitna ng bakbakan, isang balang tumama kay Dr. Isandro sa balikat. Napasigaw siya sa sakit at bumagsak. Isandro! Sigaw ni Leandro. Agad siyang hinila palapit at tinakpan ng sugat. Habang nangihina, nagsalita si Dr. Isandro. Halos pabulong. Leandro, tandaan mo, ang 40 kotse. Bawat isa may sikreto. Susi, para pabagsakin sila. Isandro, huwag kang magsasalita ng ganyan, hindi ka mamamatay. Mariing sabi ni Leandro habang dinidikitan ng tela ang sugat ng doktor. Ngunit unti-unting pumipikit ang mga mata ni Isandro. Hanapin mo sila, bago pa maunahan ikaw ni Ramon. Habang nagpapatuloy ang putukan, tumayo si Ramon sa dulo ng silid. Nakataas ang barel at nakangisi. Leandro! Malakas ang kanyang tinig. Hindi mo ako malalampasan. Sa huli, babagsak ka rin. Dahil kahit ikaw, isa ka ring Velasquez. At ang dugo natin, wala nang ibang pinagmulan kundi kasalanan. Mariing tumitig si Leandro. Hawak ang dugo ang katawan ni Isandro. Kung ang dugo ng Velasquez ay kasalanan, mas pipiliin ko magsimula ng bagong pangalan. Hindi ako magiging katulad ninyo. At sa sandaling iyon, nag-apoy ang kanyang determinasyon. Hindi lang ito laban para sa asawa niyang si Amara. Hindi lang ito laban para sa sarili niya. Ito ay laban para sa katotohanan. At laban para sa kinabukasan. Nagkalat sa sahig ng basement ng lumang ospital ang mga papel at gold bars matapos ang bakbakan. Nanginginig ang kamay ni Leandro habang pinupulot ang mga dokumento. Sa gitna ng kalat, napansin niya ang isang lumang sobre. Binuksan niya ito at tumambad ang isang litrato ng sanggol. Nanlaki ang mga mata ni Leandro. Ang bata ay nasa lampin. May kakaibang birthmark sa balikat, hugis between. Sa likod ng litrato nakasulat ang mga salitang nagpasikip sa kanyang dibdib. Ang tunay na tagapagmana. Anong ibig sabihin ito? Bulong niya na halos mabitawan ang litrato. Kinabukasan, bumalik si Leandro sa mansyon.
Pagkapasok niya, diretso siyang nagtungo sa opisina ni Don Marcelo. Nandoon ang matanda, nakaupo sa kanyang silya, malamig ang ekspresyon at nakaharap sa malaking painting ng kanilang angkan. Huminga ng malalim si Leandro, sabay inilapag ang litrato sa mesa. Sinong sanggol na to? Dahan-dahang umiti si Don Marcelo, parang matagal nang hinihintay ang tanong. Sa wakas, natagpuan mo rin. Mariing tumitig si Leandro. Anong ibig mong sabihin na nakasulat? Tunay na tagapagmana? Itinaas si Don Marcelo ang kanyang baso ng alak. Leandro, matagal na kitang sinasabi. Hindi ikaw ang pinili ng dugo. Ikaw ay pansamantalang hari lamang. Ang tunay na tagapagmana, siya ang may karapatang magmana ng lahat. Hindi ako makapaniwala. Nanginginig ang tinig ni Leandro. Ipinanganak ako sa pamilyang to. Ako ang anak ng dugo ng Velasquez. Ngumisi si Don Marcelo, malamig at puno ng panlilibak. Anak ka, oo. Pero hindi ikaw ang itinakda. May mas karapat-dapat pa kaysa sayo. At darating ang panahon, malalaman mo rin kung sino. Samantala sa kulungan mag-isang nakaupo si Amara. Mabigat ang kanyang mga kamay na nakaposas. Ngunit mas mabigat ang pasaning iniwan ng paratang. Ang mga bantay ay panay ang pagbato ng masasakit na salita. Kriminal! Ginamit lang niya si Senyor Leandro. Akala niya makakapasok siya sa pamilya, hahantong din siya rito. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi nagpapadaig si Amara. Sa kanyang isipan, paulit-ulit niyang sinasabi, maniniwala si Leandra sa akin. Hindi ako susuko. Maya-maya biglang bumukas ang pinto. Isang anino ng babae ang pumasok. Matangkad, matapang ang tindig. Selena, bulong ni Amara, nagulat. Ngumiti si Selena, sabay inilabas ang maliit na susi mula sa kanyang bulsa. Handa ka na bang lumabas? Kung mananatili ka rito, siguradong katapusan mo na. Nalaglag ang panga ni Amara. Bakit mo ako tinutulungan? Lumapit si Selena at inilapit ang mukha. Dahil pareho tayong ginagamit lang ng pamilyang to. At kung may isa mang paraan para makaganti, iyon ay ilabas ang lahat ng lihim nila. Walang nagawa si Amara kundi ang magtiwala. Kinuha niya ang susi at sa tulong ni Selena, mabilis niyang natanggal ang posas. Tahimik silang lumabas. Dumaan sa madilim na pasilyo hanggang sa makalabas sa likod ng gate ng kulungan. Habang naglalakad sila sa likod ng mga abandonadong bodega, napahinto si Selena at itinuro ang isang gusali na may kalawangin na pintuan. Ito ang warehouse na hinahanap natin. Bulong niya. Ikalawang kotse sa listahan ng 40 at dito nakatago ang mga armas ng Velasquez. Dahan-dahan nilang binuksan ang pinto. Pagpasok, bumungad ang malabundok na tambak ng mga kahon. Binuksan nila isa-isa, puno ng baril, bala, at granada. Nanlamig si Amara. Diyos ko, totoo nga lahat ng sinabi mo. Hindi lang ito simpleng negosyo. Imperyo ng kasamaan ang hawak nila. Tumango si Selena, mahigpit ang tinig. At ito ang ikalawang ebidensyang kailangang makuha ni Leandro. Kung mailalantad natin to, masisira ang isang bahagi ng kanilang operasyon. Habang tinitingnan ni Amara ang mga armas, tumibay ang kanyang loob. Para kay Leandro. Para sa katotohanan. Lalaban ako. Balik sa mansyon, muling binalikan ni Leandro ang litrato ng sanggol. Sa kanyang puso, gumuguhit ang sakit at tanong, sino ang batang ito? At bakit siya itinakdang tagapagmana? At ano ang magiging papel ko kapag nalaman ko ang lahat ng katotohanan? Sa dilim ng kanyang pag-iisa, alam niyang unti-unti nang lumalapit ang oras ng pagbagsak ng pamilyang Velasquez. Tahimik ang paligid ng warehouse ng armas. Tanging kaluskos ng mga daga at lagitik ng kahoy ang maririnig. Hawak ni Amara ang isang folder na nakuha nila ni Selena mula sa mga kahon. Mga ebidensya ng transaksyon sa armas. Nanginginig ang kanyang kamay. Alam niyang bawat dokumento ay kapalit ng kanyang buhay.
Ngunit bago pa siya makalabas, may malakas na tinig na umalingaw-ngaw mula sa likuran. Wala ka ng takas, Amara. Dahan-dahan siyang lumingon. Naroon si Cassandra, ang kapatid ni Leandro. Nakatayo sa pinto ng warehouse. Nakaitim siya, hawak ang barel, at ang mga mata ay nagdiliyab sa galit. Cassandra, mahina ngunit matatag ang tinig ni Amara. Anong ginagawa mo rito? Naglakad si Cassandra papalapit. Itinutok ang barel. Nang dahil sa'yo, nasira ang pamilya ko. Dahil sa'yo, tumalikod si Leandro sa amin. At ngayon, sisiguraduhin kong ikaw ang mawawala. Napaatras si Amara, ngunit hindi niya iniwan ang folder sa kanyang kamay. Kung totoo ang sinasabi mo, Cassandra, bakit mo ako gustong patayan? Ako lang nagmamahal kay Leandro ng totoo. Ako hindi sumusunod sa kasamaan ng pamilyang ito. Ngunit lalong nanggit-ngit si Cassandra. Mahal? Huwag mo ang gawing dahilan ng pag-ibig. Ang alam ko lang, mula nang dumating ka, sinira mo ang lahat ng meron kami. Hindi ka dapat naging Velasquez. Pinisil ni Cassandra ang gatilyo. Nanginginig ang daliri niya, handang bumarel anumang segundo. Paalam, Amara. Isang putok ang umalingaw-ngaw, ngunit hindi galing kay Cassandra ang unang putok. Sa isang iglap, nahulog ang baril niya mula sa kanyang kamay. Sumabog ang mga bubog sa gilid ng kahoy na kahon. Nagulat si Amara at napayuko. Pag-angat niya ng tingin, nakita niya si Selena. Nakatayo sa itaas at ng isang gusali malapit sa warehouse. May hawak na sniper rifle. Selena, bulong ni Amara na hindi makapaniwala. Napaatras si Cassandra. Hawak ang sugat ng kamay. Ikaw? Ikaw palang traidor. Tumalon pababa si Selena. Mabilis na lumapit kay Amara. Hindi ko hahayaang mabaril ka, mariin niyang sabi. Nagulat naman si Amara. Selena, bakit mo ako nililigtas? Akala ko ba kampi ka kay Ramon? Saglit na ngumiti naman si Selena. Malamig, ngunit may halong katapatan. Sinimulan ko yan noon, oo. Pero hindi ko na kaya makitang paulit-ulit na kasamaan nila. At kung may magtatapos sa lahat ng to, ikaw yan, Amara. Hindi siya. Itinuro niya si Cassandra. Nagagalit sa galit si Cassandra. Bibigti kayo pareho kapag nalaman to ni Don Marcelo. Hindi kayo makakaligtas. Ngumiti si Selena. Malamig at puno ng kumpiyansa. Bakit hindi mo subukan ngayon? Sabay itinutok muli ang barel. Napaatras si Cassandra at sa unang pagkakataon, nakita ni Amara ang takot sa mga mata ng kapatid ni Leandro. Samantala, sa kabilang dako, nasa lumang silid-aklatan si Leandro. Kasama ang ilang dokumentong nakuha nila sa ospital. Pinag-aaralan niya ang isa sa mga ledger na puno ng mga code. Switzerland? Bulong niya. Pinagmamasa ng kakaibang simbolo na paulit-ulit na lumilitaw. Ito ang ikatlong kotse. Nakasulat sa isang pahina ang pangalan ng isang bangko sa Zurich. At sa ilalim nito, ang mga account number na umaabot sa bilyong-bilyong dolyar. Diyos ko. Napaupo siya sa silya. Hawak ang ulo. Kung totoo ito, lahat ng pera ng pamilya namin galing sa money laundering? Ngunit sa kanyang isipan, malinaw na hindi niya kayang mag-isa ang laban. Kailangan niya si Amara, si Isandro, at kahit ang mga taong dati hindi niya pinaniniwalaan. Balik sa warehouse, hawak pa rin ni Selena ang kanyang sniper habang tinutulungan si Amara na makatayo. Hindi pa tapos ito. Aniya, may mas malaki pang ebidensya kaysa sa armas na ito. Pero, kailangan nating makalabas bago dumating ang mga tao ni Ramon. Tumango si Amara, humigpit ang hawak sa folder. Hindi ako susuko, Selena. Para kay Leandro. Lalaban ako, hanggang dulo. Sa gilid nakatingin si Cassandra. Hawak ang sugatang kamay, puno ng galit at pangako ng paghihiganti. Hindi kayo magtatagal. Sisiguraduhin kong babagsak kayong lahat. Ngunit hindi na siya pinansin na Amara at Selena. Sa gabing iyon, nagpa siya silang magsama sa laban.
Dalawang babae mula sa magkaibang mundo, ngunit iisa ang layunin, ibagsak ang imperyo ng Velasquez. At sa kabilang banda, si Leandro, hawak ang dokumento tungkol sa Switzerland. Mariing nagpa siya. Kung ito ang ikatlong kotse, sisirain ko ang bawat isa. Hanggang sa wala nang matira sa kasinungalingan ng pamilyang ito. Sa tatlong magkakaibang lugar, sabay-sabay silang nagdesisyon. At iyon ang simula ng mas matinding digmaan. Mabilis ang tibok ng puso ni Amara habang hawak ang folder ng ebidensya. Kasama niya si Selena sa loob ng isang maliit na silid kung saan nakalatag ang ilang dokumento, mapa at baril na kanilang nakuha mula sa warehouse. Puno ng kaba ang paligid. Alam nilang anumang oras, maaaring dumating ang mga tauhan ni Ramon. Biglang bumukas ang pinto at bumungad si Leandro. Pawisan, may bahid ng dugo sa gilid ng damit. Agad siyang niyakap ni Amara. "Leandro, salamat sa Diyos at ligtas ka," sabi niya at nanginginig ang tinig. Ngunit bago sila makapagpaliwanag, isang kakaibang tunog ang narinig nila mula sa mesa sa gitna ng silid. Isang tik-tak, tik-tak na unti-unting lumalakas. Napalunok si Leandro. "Amara, Selena, bomba yan!" Sabay-sabay silang napatingin sa mesa. Nakalagay doon ng isang itim na kahon na may pulang ilaw na kumikislap. Nakakabit ito sa ilalim ng mga papel. "Diyos ko," bulong ni Amara. Namutla siya. "Sinadya nila to para tapusin tayo." "Takbo!" Sabay na sigaw ni Leandro at Selena. Mabilis silang nagsitakbuhan palabas ng silid. Ngunit bago pa sila makalayo, isang napakalakas na putok ang yumanig sa paligid. Niyanig ng pagsabog ang buong gusali. Umangat ang alikabok. Nagsiliparan ng mga kahoy at bakal at ang init ng apoy ay lumamon sa paligid. Sa gitna ng kaguluhan, nagkahiwalay sila. Natabunan ng mga bakal at kahon si Leandro at agad siyang dinampot ng mga tauhan ni Ramon na nasa labas na pala. Nag-aabang. "Sir Ramon, nakuha na namin siya," sigaw ng isa habang hinila si Leandro palabas. "Leandro!" sigaw ni Amara na pilit na inaabot ang braso ng asawa. Ngunit isang malaking bakal ang bumagsak sa pagitan nila. Humarang sa daan. "Amara!" sigaw ni Leandro. Pilit ding lumalaban. Pero mabilis siyang naisakay sa itim na sasakyan. Nagpupumigla si Amara ngunit hinila siya ni Selena palabas bago tuluyang lamunin ng apoy ang gusali. "Hindi na natin siya masasagip ngayon," mariing sabi ni Selena habang hinihila si Amara patungo sa isang madilim na eskinita. "Kung papasukin mo ulit, mamamatay ka lang. Kailangan nating mabuhay para matapos ang laban." Humagulgol si Amara, nanginginig ang katawan. "Pero siyang lahat sa akin, Selena. Paano kung mahal mo siya?" Putol ni Selena na mariin ang tinig. "Magtiwala ka. Buhay siya. Pero sa ngayon, kailangan nating tapusin ang sinimulan natin. Kung hindi, lahat ng sakripisyo ay mauuwi sa wala." Habang naglalakad sila palayo, pansamantalang nagkuble sa isang lumang gusali, napansin ni Amara ang kakaibang pagkilos ni Selena. Tahimik ito, parang may pinapasan na sikreto. "Selena," mahina niyang tanong, "bakit mo ginagawa lahat ng to? Ano ba talaga ang dahilan mo?" Saglit na natigilan si Selena, napatingin sa malayo. "Hindi ko na dapat sinasabi. Pero siguro, oras na para malaman mo." Huminga siya ng malalim bago nagsalita. "Si Ramon, oo. Naging kasintahan ko siya. Pero hindi yun ang totoo kong pagkakakilanlan, Amara. Ako ang kapatid ni Dr. Isandro." Napatigil si Amara. Nanlaki ang mga mata. "Ano? Paano? Paano nangyari yun?" Tumulo ang luha sa mata ni Selena. "Itinago kami ng pamilya Velasquez. Tinuring kaming mga anino. Hindi pwedeng lumabas sa liwanag. Pero si Isandro, siya ang lagi kong sandigan. At nang akalain kong wala na siya, pinili kong sumama kay Ramon para may kapangyarihan akong ipaglaban ang sarili. Pero ngayon, nakita kong ikaw ang may mas lakas para tapusin ang lahat." Naluha si Amara. Nilapitan si Selena at hinawakan ng kanyang balikat. "Selena, salamat sa tiwala.
Hindi ko akalaing tayo magkakampi pala. Pero nangangako ako, ililigtas natin si Leandro at sabay-sabay nating ilalantad ang katotohanan. Samantala, sa isang madilim na bodega, nakagapos si Leandro sa isang upuan. Nakatayo sa harap niya si Ramon. May sigarilyong nakasindi sa kamay at ngiti ng panalo sa labi. "Kita mo, pinsan?" Malamig niyang sabi. "Habang pilit mong pinoprotektahan ng babaeng yon, ako naman ang nagpapalakas ng pamilya. Sa huli, kailangan mong pumili. Kayamanan o asawa?" Mariing tumitig si Leandro. "Kahit sugatan at pagod, hindi mo mauunawaan, Ramon. Ang yaman ay kayang mawala. Pero ang pag-ibig, iyon ang tunay na kapangyarihan." Tumawa si Ramon, malakas at puno ng panunuya. "Pag-ibig? Tingnan natin kung makakapagligtas yan sa oras sa simulan ko ang susunod na operasyon ng 40 kotse." Habang bumabalik ang alaala ng pagsabog sa isip ni Amara, lalo siyang nagiging determinado. Hawak niya ang sugatang kamay ni Selena at magkasama silang nagpasya. "Hindi tayo titigil hanggang hindi natin natutumbok ang bawat lihim. Kahit pasunugin nila ang mundo, lalaban tayo." At sa dilim ng gabi, dalawang babae ang sabay na lumakad sa daan ng panganib. Dala ang iisang layunin, iligtas si Leandro at durugin ang imperyo ng kasamaan ng pamilya Velasquez. Sa bawat araw na lumilipas, lalo pang umiigting ang impluwensya ni Don Marcelo. Sa tulong ng media na hawak niya, ang pangalan ni Amara ay tuluyang nilubog sa putik. Kriminal na asawa ni Leandro Velasquez. Ipinakulong dahil sa kasong pandarambong. Isang hamak na babae, sumisira ng angkang makapangyarihan. Ito ang mga headlines sa pahayagan at telebisyon. Ang mga litrato ni Amara, kahit inosente ang tingin, ay pinalabas na parabang isa siyang traidor. Sa loob ng mansyon, nakaupo si Leandro sa harap ni Don Marcelo. Nasa mesa ang makakapal na dokumento, mga kontrata ng negosyo at mga larawan ng kanilang proyekto sa ibang bansa. "Leandro," mariin ang tinig ng matanda. "Oras na para bumalik ka sa pamilya. Kalimutan mo na ang babaeng yan. Isa siyang sagabal sa lahat ng pinaghirapan natin." Mariing tumayo si Leandro, pinagdikit ang kamao. "Kung mawawala si Amara, mawawala rin ako. Hindi ako babalik sa negosyo. Kahit paalisin niya lahat ng kayamanan ko. Mas pipiliin kong makasama siya kesa sa lahat ng ito." Nagdidilim ang mukha ni Don Marcelo, ngunit hindi na siya kumibo. Sa halip, tumalikod siya. Tiningnan ng malaking larawan ang kanilang angkan. "Kung ganon, anak, tandaan mo, ang laban mo ay laban mo na lang mag-isa." Samantala, sa isang tagong lokasyon, tahimik na naglalakad sina Amara at Selena sa loob ng isang malawak na gusali. Ang ikalawang warehouse ng armas ay kanilang nalantad na. Ngunit ngayon, dala ng bagong lead, tumungo sila sa susunod, ang ika-4 na kotse. Pagpasok nila, bumungad ang isang pasilidad na mas moderno kaysa sa nauna. May mga ilaw na kumikislap, computer na nakaset up at mga blueprint na nakalagay sa mesa. "Diyos ko," bulong ni Amara habang dahan-dahan binubuksan ng mga papel. Nakasulat doon ang detalyadong plano ng isang kudeta at higit sa nakakagulat, nakalagay ang pangalan ng mga senador at maging ng Pangulo ng bansa. Napaupo si Selena, natulala. Hindi lang ito simpleng negosyo. Balak nilang kontrolin ang buong gobyerno. Hinigpitan ni Amara ang hawak sa blueprint. "Kaya nila gustong siraan ako. Akong hadlang. Kapag nalaman ni Leandro ang lahat ng to, alam kong lalaban siya." Ngunit kasabay nito, nakaramdam siya ng pangamba. Paano kung hindi na siya makakabalik kay Leandro bago mahuli ang lahat? Habang binabalikan nila ang bawat papel, biglang may narinig silang mga yabag. Mabilis na hinila ni Selena si Amara sa likod ng mga kahon. Pumasok ang 3 armadong gwardya. Nag-i-inspeksyon. "Siguraduhin ninyo na walang ibang makakapasok dito. Ayaw ni Sir Ramon na may makakaalam ng pasilidad," sabi ng isa. Hinintay ni na Amara at Selena na makalayo ang gwardya bago sila muling gumalaw.
Hindi na tayo ligtas dito. Bulong ni Selena. Pero kung madadala natin ang blueprint na to, sapat na para patunayan ang lahat. Sa kabilang banda, si Leandro ay nakakulong pa rin sa lumang bodega. Bantay sarado ng mga tauhan ni Ramon. Sa bawat gabi, naririnig niya ang mga balita mula sa radyo ng mga gwardya. Lahat laban kay Amara. Ngunit sa kabila ng lahat, buo ang kanyang paniniwala. Amara, alam kong lalaban ka. Hindi mo ako bibiguin. Isang gabi, lihim siyang nilapitan ng isang gwardya. Senyor Leandro, may dapat kayong malaman. Hindi lahat ng tao rito ay kampi kay Ramon. May ilan sa amin handang tumulong. Napatitig si Leandro. May bahid ng pag-asa sa mata. Kung ganon, tulungan ninyo ako makaalis. Hindi ko hahayaang manaig ang kasamaan ng pamilya ko. Balik sa pasilidad, nakalabas na si Amara at si Lina, dala ang blueprint. Habang naglalakad sila sa madilim na kalsada, ramdam nila ang bigat ng kanilang misyon. Kapag nalaman ng publiko ang planong ito, guguho ang lahat ng pinaghirapan ng pamilya Velasquez. Wika ni Selena. Tumango naman si Amara, mahigpit ang tinig. At magsisimula na tayong gumante. Hindi na ako magtatago. Kung kailangang lumaban sa harap ng lahat, gagawin ko. Sa parehong oras, sa loob ng mansyon, muling tinawagan ni Don Marcelo ang mga koneksyon niya sa gobyerno. Huwag kayong mag-alala. Aniya sa telepono, malamig ang boses. Hawak ko ang media. Hawak ko ang pulisya. Ang babaeng yon, hindi tatagal. Ngunit hindi niya alam, habang pinipigilan niya si Leandro at sinisira si Amara, unti-unti nang nalalantad ang tunay na laro ng kapangyarihan. At sa bawat galaw nila, mas lumalapit ang sandaling tuluyang mabubunyag ang lahat ng kasalanan ng pamilya Velasquez. Tahimik ang gabi sa lumang safe house kung saan nagkukuble sina Amara at si Lina. Nakalatag sa mesa ang mga ebidensya, blueprint ng coup d'etat, listahan ng mga pangalan ng senador, pati mga dokumento ng money laundering at armas. Hawak ni Amara ang isang larawan ng isa sa 40 sports cars. Dahan-dahan niyang inikot ang lahat ng papel, iniisa-isa. Si Lina, bulong niya habang pinagdudugtong ang mga peraso. Ngayon malinaw na. Ang 40 kotse, hindi lang simbolo ng yaman. Ito ang plano ng pamilya Velasquez para sakupin ang buong bansa. Pera mula sa money laundering, armas para sa digmaan, at mga politikong kontrolado nila. Isa itong imperyo ng kasamaan. Umupo si Selena sa tapat niya, nakakunot ang noo. At alam mo ba kung bakit ikaw ang piniling sirain? Hindi dahil mahina ka, Amara, kundi dahil ikaw ang pinakamalaking banta. Napatigil si Amara, nagulat. Ako? Banta? Tumango si Selena, malamig ang tinig. Dahil matalino ka. Dahil nakita nila kung paano mo unti-unting natutuklasan ang mga sikreto. Kung hindi ka nila sisirain, ikaw mismo ang tatapos sa kanila. Kaya ginamit nila ang lahat. Pulis, media, pati ang pangalan ng pamilya. Para itapon ka sa putik. Napatulong luha ni Amara, hindi sa kahinaan, kundi sa bigat ng katotohanan. Ibig sabihin, lahat ng hirap na pinagdaanan ko, lahat ng paninira nila, dahil natatakot sila sa akin. Hinawakan ni Selena ang kamay niya, at iyon ang dahilan kung bakit hindi ka dapat sumuko. Ngayon nahawak na natin ang mga ebidensya. Nasa sayo ang desisyon kung paano mo ito gagamitin. Samantala, sa kabilang dako ng syudad, nakakulong si Leandro sa loob ng isang madilim na bodega. Nakaupo siya sa isang bakal na silya. Nakatali ang mga kamay at sa harap niya ay si Ramon, may hawak na baso ng alak. Pinsan, panimala ni Ramon, may ngiting puno ng panunuya. Hindi ka na makakatakas. Pero dahil kamag-anak kita, bibigyan kita ng pagkakataon. Umikot siya, tsaka inilapag ang dalawang bagay sa mesa. Isang makapal na folder ng mga kontrata sa negosyo at isang litrato ni Amara na dinampot mula sa mga balita. Kayamanan o asawa, isa lang pwede mong makuha. Mariing tumitig si Leandro,
Nanginginig ang panga. Hindi mo ba naiintindihan, Ramon? Hindi pera ang hanap ko. Hindi negosyo. Si Amara ang mundo ko. Tumawa si Ramon, malakas at puno ng panlilibak. Pag-ibig? Sa mundo ng mga Velasquez, walang halaga ang pag-ibig. Kapangyarihan lang ang pinapahalagahan. Kaya nga ako ang mas karapat-dapat magmana kaysa sa'yo. Dahil alam kong kaya kong isuko ang lahat para sa yaman. Mariing umiling si Leandro. Kung ganon, ang batayan ng pagiging Velasquez, mas pipiliin kong hindi maging isa sa inyo. Nagdilim ang mukha ni Ramon at tinapon ang baso ng alak sa sahig. Tingnan natin kung gaano katagal ang tapang mo kapag pinapili ka ulit. Pero ngayong buhay ng asawa mo nakataya. Sa safe house, pinagmamasa ni Amara ang mga ebidensya. Ramdam niya ang bigat ng responsibilidad. Kung ibubunyag ko to ngayon, wika niya, magkakagulo ang buong bansa. Pero kung mananahimik ako, mas lalo lang lalaking kapangyarihan ng Velasquez. Tumango si Selena, mariin ang tinig. Kaya kailangan mong pumili, Amara. Huwag mong kalimutan. Marami ang umaasa na merong tatapos sa kanila. At ikaw yon. Humarap si Amara kay Selena. Matatag ang mga mata. Hindi ako aatras. Ilalantad ka sila. Kahit kapalit ang buhay ko, hindi ko hahayaang manaig ang kasamaan. Habang nag-uusap sila sa kabilang banda ng lungsod, ay nagtatagumpay si Don Marcelo. Nakatayo siya sa isang pribadong kwarto ng mansyon. Kausap ang ilang senador at opisyal ng gobyerno. Wala kayong dapat ikabahala, wika niya. Kontrolado natin ang lahat. Ang media, ang pulis, ang militar, ang babaeng iyon, si Amara. Hindi magtatagal at si Leandro babalik din siya sa atin o mawawala siya sa larangan. Nagsimula silang magtawanan para bang tiyak ang kanilang tagumpay. Ngunit ang hindi nila alam, sa labas ng kanilang kontrol, unti-unting nabubuo ang peraso ng plano at si Amara ang may hawak ng susi. Sa kanyang pagkakaupo, muling tinitigan ni Amara ang larawan ni Leandro. Sa kanyang puso, bumulong siya. Leandro, kahit saan ka man ngayon, hindi ako bibitaw. At kapag oras na, sabay nating pababagsakin ang lahat ng kasinungalingan. Sa gabing iyon, habang magkaibang laban ang kinakaharap ni na Amara at Leandro, iisang nag-uugnay sa kanila. Ang pag-ibig at ang katotohanan kayang pabagsakin ang buong imperyo ng Velasquez. Nakaupo si Leandro sa malamig na bakal na mesa sa loob ng bodega. Sa kanyang harap nakangisi si Ramon, hawak ang isang makapal na envelope. Handa ka na ba sa katotohanan, pinsan? Malademonyo ang tinig niya. Dahan-dahan niyang inilabas mula sa envelope ang isang lumang birth certificate. Inilapag ito sa mesa. Itinulak palapit kay Leandro. Napakunot ang noon ni Leandro. Binasa niya ang nakasulat at halos mahulog ang kanyang kaluluwa sa sahig. Pangalan ng bata, Mateo Velasquez. Mga magulang, Amara Santiago, Isandro Cruz. Nayanig ang kanyang dibdib. Hindi to totoo. Tumawa si Ramon. Malakas at puno ng panunuya. Kita mo? Ang babaeng pinagtatanggol mo, niloko ka. Habang wala ka, may anak siya sa ibang lalaki. At hindi basta lalaki. Doktor pa na tinulungan niyo mismo. Mariing tinulak ni Leandro ang papel. Hindi ko tatanggapin to. Hindi ganyan si Amara. Gumisi si Ramon, yumuko. Magbulag-bulagan ka man, pinsan, pero hawak ko ang ebidensya. At kung mahal mo nga siyang talaga, bakit hindi mo siya tanungin sa harap ko? Samantala sa isang tagong daan palabas sa syudad, kasama ni Selena si Amara. Pagod na pagod sila mula sa pagtakas. Ngunit buo pa rin ang determinasyon. Selena, hingal na sabi ni Amara. Bakit nila gustong ituro na may anak ako kay Dr. Isandro? Hindi ko siya kilala noon. Huminto si Selena, humarap sa kanya. Malinaw na paninin lang ito. Sira mo ng utak.
Ginagamit nilang dokumento para magtanim ng duda kay Leandro. Kapag naniwala siya, tuluyan kang mawawala sa kanya. Napaluha si Amara. Leandro, sana maniwala ka. Hindi ko siya tinalikuran kahit kailan. Sa kabilang banda, ibinalik ni Ramon si Leandro sa loob ng isa pang silid. Sa pader nakasulat ang mga larawan ng 40 kotse. Pinuntahan niya ang isang imahe na may markang pula. Ito ang ikalimang kotse. Paliwanag ni Ramon. Hindi ito basta sasakyan. Ito ang simbolo ng kulungan ng mga traidor. Mga taong tumutol sa pamilya natin. Mga taong pinatahimik, magpakailanman. Binuksan niya ang isang sliding door sa gilid ng silid. Bumungad ang malamlam na ilaw at mga selda sa ilalim ng gusali. Nanlaki ang mga mata ni Leandro. Sa loob ng mga selda, may mga taong sugatan. Payat, halatang ilang taon nang nakakulong. Diyos ko, bulong niya at halos mabasag ang boses. Mga taong inosente ito. Ngumisi si Ramon. Inosente? Hindi. Mga banta sila sa pamilya natin. At ikaw, pinsan, kung hindi ka papayag, baka dito ka na rin tumira. Mariing kumuyo ang kamuon ni Leandro. Ang galit at sakit ay natutunggali sa kanyang dibdib. Sa isip niya, bumabalik ang mga salita ni Amara. Huwag kang bibitaw. Maniwala ka sa akin. Samantala, habang nagtatago sila ni Selena, nakatanggap sila ng balita mula sa isang kakampi. Isang driver na lihim na tumutulong. Senyora Amara, bulong ng driver. Nalaman ko kung saan dinala si Senyor Leandro. Nasa ikalimang kotse. Ang kulungan sa ilalim ng lumang gusali ng pamilya. Nanlaki ang mga mata ni Amara. Kailangan natin siyang mailigtas. Kung hindi, baka tuluyan na siyang gamitin ni Ramon laban sa atin. Kung papasok ka roon, babala ni Selena. Siguradong hindi ka na makakalabas. Pero kung handa kang isugal ang lahat, sasamahan kita. Humigpit ang hawak ni Amara sa ebidensya. Handa ako. Mas mahalaga ang buhay ni Leandro kaysa sa sarili kong kaligtasan. Balik sa kulungan. Muling hinarap ni Leandro si Ramon. Sabihin mo lahat ng gusto mong sabihin. Mariin niyang wika. Pero hindi ako maniniwala hanggang hindi ko naririnig mismo kay Amara. At kahit anong ipakita mong papel, alam kong gawa-gawa lang lahat ng yan. Umirap si Ramon, pero saglit na natawa. Sige pinsan, pagbibigyan kita. Huwag ka mag-alala. Magkikita rin kayo sa huling pagkakataon. Sa dilim ng kulungan, dumagundong ang isip ni Leandro. Gusto niyang maniwala kay Amara. Pero ang bigat ng mga ebidensyang pinapakita ni Ramon ay parang mga tanikala na unti-unting sumasakal sa kanya. Sa labas, habang nakatingin si Amara sa direksyon ng gusali, bumulong siya sa sarili. Leandro, kahit anong panlilin lang nila, alam kong ramdam mo ang katotohanan sa puso mo. Lalaban ako hanggang huli. At sa gabing yon, sabay nilang haharapin ang tanong na pinakababigat sa kanilang pag-ibig. Sino ang tunay na asawa? At sino ang tunay na Velasquez? Madilim ang paligid ng lumang kulungan. Tanging mga kandilang naiwan ng mga bantay ang nagbibigay liwanag. Sa isang sulok nakaupo si Leandro. Pagod, sugatan, ngunit buo pa rin ang loob. Biglang may umubo sa kabilang dulo ng selda. Isang pamilyar na tinig ang kanyang narinig. Leandro, mahina ngunit buo ang boses. Nagulat siya. Agad na lumapit sa rehas. Doon nakita niya ang isang batang lalaki. Marumi, sugatan. Ngunit buhay. Si Mateo. Mateo! Halos mapasigaw siya. Buhay ka? Akala ko patay ka na matapos ang putukan sa hardin. Ngumiti si Mateo. Kahit duguan ang labi. Halos patay na nga ako nun. Pero itinago nila ako rito. Ayaw nilang malaman mo ang totoo. Nagtaka si Leandro. Nanginginig ang boses. Anong totoo, Mateo? Huminga ng malalim ang binata. Ako ang tunay na tagapagmana ng Velasquez. Anak ako ni Don Marcelo sa isang babaeng tinuring niyang kahihiyan. Itinapon niya ako sa lansangan para hindi maging banta sa kapangyarihan niya. Pero ngayon,
Hindi na ako mananahimik. Parang pinagsakloban ng langit at lupa si Leandro. Ang batang tinulungan ni Amara sa lansangan, ang itinuring nilang wala, siya palang tunay na Velasquez. Hindi. Hindi ako makapaniwala. Bulong na Leandro, hawak ang rehas. Mateo, ibig sabihin, ikaw ang may karapatan sa lahat ng to? Tumango si Mateo. Mariing tumitig. Oo. Pero hindi ako naghangad ng kayamanan o kapangyarihan. Ang gusto ko lang ay tapusin ang kasamaan ng pamilya. At kung kailangan kong ilantad ang lahat, gagawin ko. Maya-maya ay dumating si Amara at si Lina. Lihim na nakapasok sa kulungan sa tulong ng ilang kakampeng tauhan. Mabilis silang lumapit kay Leandro. Luha ang niyakap siya ni Amara. Leandro, salamat sa Diyos at ligtas ka. Niyakap siya ni Leandro. Mahigpit. Amara, patawad kung muntik ako malinlang sa mga kasinungalingan ni Ramon. Pero alam ko ng totoo. Alam kong totoo ka. Hindi kita iiwan. Naluha si Amara, sabay hinaplos ang mukha ng asawa. Hindi ako sumuko. At ngayon nahanap natin ang pinakamahalagang katotohanan. Lumapit si Mateo, bahagyang sumandal kay Selena. Amara, Leandro, panahon na para magkaisa tayo. Ang 40 kotse, ang lahat ng sikreto ng pamilya. Ilalantad natin ito sa buong bansa. Sa isang maliit na mesa sa loob ng kulungan, inilatag nila ang ebidensya, blueprint ng kudeta, listahan ng mga opisyal, dokumento ng money laundering, at mga larawan ng mga armas. Lahat ng ito, sabi ni Selena, sapat para bumagsak hindi lang ang pangalan ng Velasquez, kundi pati ang mga politikong konektado sa kanila. Napatitig si Leandro kay Mateo. Handa ka bang lumantad? Alam mo bang buhay mo ang kapalit nito? Tumango si Mateo, mariin ang tinig. Matagal na akong kinitil ang pamilya nila, Leandro. Pero ngayon may pagkakataon akong bumangon. Gagawin ko. Ngunit bago sila makapaghanda, biglang dumagundong ang sahig. Mula sa labas ng kulungan, narinig nila ang pagdating ng mga truck at malalakas na yabag ng mga sundalo. Handa na si Don Marcelo. Bulong ni Selena, kumuyom ang kamao. May hukbo na siya. Lumapit si Leandro kay Amara at Mateo. Ito na ang huling laban. Pero kung magsasama-sama tayo, walang imposible. Naghawak kamay silang tatlo. Si Leandro, si Amara at si Mateo. Sa gitna ng dilim, nagpasya silang sabay-sabay na ilantad ang kasamaan ng Velasquez. Kahit kapalit ay buhay nila. Samantala sa mansyon nakatayo si Don Marcelo sa balkonahe. Sa ibaba, nakahana yung mga sundalo. Armado ng baril at sasakyan. Sa tabi niya si Ramon at Cassandra, parehong may ngiting puno ng kumpiyansa. Ngayong gabi, wika ni Don Marcelo, malamig at mabagsik. Tatapusin natin ang mga traidor. Wala nang makakahadlang sa ating kapangyarihan. Ngumisi si Ramon. Walang makakatakas, lalo na si Leandro. Ngunit sa hindi nila alam, sa kabilang dako ng lungsod, handa nang lumaban ang bagong puwersa. Pinamumunuan ng isang batang matagal nang itinapon, ngunit muling bumangon. Habang lumalalim ang gabi, kumalat ang apoy ng digmaan. At sa gitna ng lahat, malinaw na ang susunod na kabanata ang magiging sukdulan. Ang huling laban ng dugo, kayamanan at katotohanan. Madaling araw, ang buong syudad ay nagising sa ingay ng mga makina at sirena. Sa gitna ng kalsada nakahanay ang 40 sports car ng pamilya Velasquez. Bawat isa ay puno ng mga armadong tauhan, malalaking kahon ng pera at mga ebidensya ng kanilang operasyon. Sa kabilang panig nakatayo naman sina Amara, Leandro, Selena at Mateo. Hawak ang kanilang mga ebidensya at determinasyong wakasan ang lahat. Nagngangalit ang mga ilaw ng kamera at mikropono. Isang live broadcast ang nakahanda. Sa wakas, magpapasya ang katotohanan. Ngayon na, Amara, bulong ni Selena, hawak ang mikropono.
Oras na para ipakita sa buong bayan ang totoo. Huminga ng malalim si Amara, tumindig sa harap ng kamera. Ako, si Amara Santiago Velasquez. Mariin niyang wika. At sa harap ng bayan, ilalantad ko ang katotohanan ng pamilya Velasquez. Ang 40 kotse, hindi yon koleksyon ng yaman, kundi simbolo ng krimen. Narito ang mga ebidensya. Money laundering, armas, droga, kidnapping, at kontrol sa gobyerno. Hindi na ito lihim. Ngayon ay alam na ng lahat. Binuksan niya ang mga folder. Ipinakita ang mga dokumento, blueprint at larawan. Isa-isang inilapit sa kamera ang mga kontrata at listahan ng mga pangalan ng politiko. Sa kabilang banda, lumabas si Don Marcelo mula sa kanyang convoy, hawak ang baston. Nakangisi, sa tabi niya sina Ramon at Cassandra, kapwa armado. Matapang ka, Amara. Wika ni Don Marcelo, malamig. Pero hindi ka mananalo. Ang bayan ay nasa ilalim ng aming kapangyarihan. Tumindig si Leandro, humakbang pasulubong. Hindi na, Ama. Napalingon si Don Marcelo at nagulat. Leandro? Mariin ang boses ni Leandro. Sa unang pagkakataon, pinili kong ipaglaban ang asawa ko kesa sa kasinungalingan ng pamilyang ito. Hindi na ako bahagi ng Velasquez. Nagulat ang lahat. At sa harap ng live broadcast, itinakwil ni Leandro ang sariling pamilya. Mga kababayan, sigaw ni Amara, hindi kami susuko. Ito ang katotohanan. Ngunit bago pa man siya matapos, biglang sumugod ang mga tauhan ni Ramon. Pumutok ang mga barel. Nagtakbuhan ang mga tao. Protektahan si Amara! Sigaw ni Leandro habang hinihila siya palayo. Lumaban si Selena gamit ang barel. Tinamaan ang ilan sa mga tauhan. Si Leandro naman nakipagsuntukan kay Ramon sa gitna ng kaguluhan. Hindi ka karapat dapat maging Velasquez, sigaw ni Ramon sabay suntok. Kung ganyan ang ibig na sabihin ng pagiging Velasquez, sagot pa ni Leandro, mas pipiliin kong maging walang pangalan. Nagpatuloy ang kanilang labanan, ngunit sa gitna ng lahat, umangat ang tinig ni Mateo. Tumayo siya sa gitna, hinubad ang kanyang lumang damit at ipinakita ang kanyang birthmark. Isang marka sa balikat, hugis bituin, parehong marka ng kanilang angkan. Makinig kayo, sigaw ni Mateo habang nakatutok sa kanya ang mga kamera. Ako, si Mateo Velasquez. Anak ako ni Don Marcelo. Itinapon ako para hindi maging banta. Ako ang tunay na tagapagmana. At ako ang magtatapos sa kasamaan ng pamilyang ito. Nayanig ang lahat. Napaatras si Don Marcelo. Natigilan. Hindi pwede. Patay ka na. Mariing tumitig si Mateo. Iyon ang sabi mo. Ikaw mismo nagpalabas ng kasinungalingan para manatili sa kapangyarihan. Pero heto ako, buhay. At dalang dugo na hindi mo kayang burahin. Sa harap ng live broadcast, kumalat ang revelasyon. Ang mga politiko at opisyal na kasama sa listahan ay agad tinarget ng mga mamamayan at media. Gumuho ang takot na dati bumabalot sa bayan. Hindi na kayo makakapagtago, sigaw ni Amara. Lahat ng kasinungalingan ninyo ay nabunyag na. Naggitngit si Don Marcelo. Mga traidor. Wala akong anak na galing sa kahihiyan. Ngunit tumindig si Mateo. Mariing sagot. Mas kahihiyan ng ama na handang ipagbenta ang bansa kesa kilalanin ang sariling dugo. Sa huli, natalo ang mga tauhan ni Ramon at Cassandra. Sugatan sila at si Don Marcelo ay tuluyang bumagsak sa kanyang sariling kasalanan. Hindi sa bala, kundi sa bigat ng katotohanang inilabas ng buong bansa. Yumakap si Leandro kay Amara, luha ang bulong. Tapos na, mahal. Hawak na natin ang bukas. Lumapit si Mateo at nakatingin sa kanila. Salamat sa pagkakataong ipinaglaban ninyo ang katotohanan. Hindi ko na kayang ituloy mag-isa. Pero sabay-sabay natin binuwag ang imperyo ng kasamaan. Kinabukasan, umalingaw-ngaw sa lahat ng pahayagan at telebisyon. Imperyo ng Velasquez gumuho. Mateo Velasquez, itinapon na anak, lumantad.
Amara Santiago Velasquez, inosente, lumaban para sa katotohanan. At sa wakas, nakahinga na ng maluwag ang bayan. Si Amara, Leandro at Mateo, 3 taong mula sa magkaibang mundo, nagkaisa para sa iisang layunin. Patunayan na ang dugo at katotohanan ay mas makapangyarihan kesa kasinungalingan. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.